جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asrarul salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa hapdi ng pagkabigo. Opo mga kapatid, tayo ay mga tao puno ng emosyon, hindi mga makinaryas. Kaya po ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat meron kang kaalaman. Kasi nga ang hapdi ng pagkabigo, lalo na sa unang pagkakataon, ay masyadong napakasakit. Matinding sakit na mararamdaman ng isang tao. Lalo na kapag hindi niya natupad ang kanyang inaasahan, ang kanyang pinaghirapan, o kanyang mga pinapangarap. Kaya po ito ay emosyon na karanasan na maaring magdulot sa atin ng lungkot, paghihinayang, at minsan pagkawala ng gana. Kaya dapat handa po tayo sa lahat ng pagkakataon mga kapatid. Kasi nga dumarating talaga ang ganitong pangyayari sa ating buhay. Bawat tao mayroong sariling suliranin na hinaharap. Kaya minsan tagumpay, minsan nabibigo. Kaya kailangan minsan nating mabigo mga kapatid. Kasi para magiging matatag po tayo at tataas ang iyong pananaw sa buhay. Kaya ganun po tayo mag-isip. Kasi nga, tinuturuan po tayo ng Islam na maging positibo sa ang ating mga pananaw. Katulad sa hadith ni Prophet Sallam, an Abi Hurairata, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, ma yusibul muslim min nasabin wala wasbin, wala hammin, wala huznin, wala adha, wala ghammin, hatta syauqa yushakaha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, walang dinadanas ang isang Muslim mula sa pagkapagod, pananakit, problema, kalungkutan, kapahamakan at pagdadalamhati kahit tinik na nagtuminik sa kanya, kundi ito ay pangtanggal ng Allah mula sa kanyang mga kasalanan, isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa Islam mga kapatid, ganun po tayo tinuruan ng mahal nating Propeta Sallam. Sa lahat ng mga kabiguan, isipin mo, pangtanggal na lang yan ng kasalanan mo. Sa dami ng ating kasalanan, kailangan marami ring mga pangtanggal at isa dyan ang kabiguan mga kapatid. Nabibigo ka, huwag ka mag-alala. Kasi nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala papatawarin naman ang iyong mga pagkakasala. Kaya, ibig sabihin dito sa sinabi sa hadith mga kapatid, na dapat itulak mong sarili mo patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na maghanda ka sa kabilang buhay, na kailangan dumanas ka talaga ng kabiguan kasi nga para mapatawad lang ang iyong mga kasalanan. Kaya po, dahil doon, ang sakit ng pagkabigo ay hindi po yan katapusan ng daan, kundi isang natural na karanasan ng tao. At ang pananaw natin bilang mga Muslim, ito po ay pang-edukasyon na naglalayong bumuo ng pagkatao at matuto tayo sa buhay. Ganun po mga kapatid, kailangan nating matuto. Kailangan meron tayong mga guro. At alam naman natin, ang ating karanasan, yun ang pinakamatinding guro natin.
Alhamdulillah dahil sa pundasyon natin sa Quran, sa pundasyon natin sa hadith, tinutulungan po tayo na mabigo para mayroon kang matutunan sa buhay mo. Hindi natin ang mga kabiguan na yan, mga kapatid, yan ay isa sa mga isa sa mga yugto ng ating buhay yan, lalo na dumaan ka noon, maliit ka pa lang, maiksi pa lang ang iyong mga pananaw. Kulang ka pa sa karanasan. Kaya magkakabigo ka talaga sa ginanggagawa mo, lalo na hindi ka nakikinig sa iba. Lalo na mataas ang tingin mo sa sarili mo kasi matalino ka, hudubila. Kaya kailangan dumaan ka sa ganito. Kaya sa Islam, dapat tinuturuan talaga tayo na makinig sa mga nakakatanda kasi sila maraming kabiguan na yan at naging matatag sila at lumalim pa lalo ang kanilang pananaw sa buhay. Kaya ganun na ganun, mga kapatid. Kaya sa Islam, tinuturuan talaga tayo na harapin ang pagkabigo gamit ang landas ng Allah. Katulad ng sinabi ng Allah, sabi niya, وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَوَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang landasin ng iyong Panginoon na matuwid. Talagang aming inilinaw ang mga talata para sa mga taong nakakaalaala. Mapasa kanila ang tahanang payapa sa piling ng kanilang Panginoon at siya ang kanilang tagapangalaga dahil sa dati nilang mga ginagawa. Tingnan niyo sa pagkasabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagtahak mo sa landas na matuwid, nagiging balinaw sa iyo ang mga talata, ang mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiging ma-appreciate mo lalo na ikaw ay tao at mayroong Panginoon. Ma-appreciate mo lalo na tayo yung mga marurupok na mangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya harapin mo yan ang pagkabigo mo. Minsan, mahapdi, pero ganun talaga ang buhay. Minsan, ang iba, nasisiraan ng utak, hindi nila alam ang pagkabigo, mga kapatid, ay pagsubok yan at karanasan. Hindi naman tayo pinabayaan kaagad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon talaga siyang binigay na gabay. At ang gabay na yan, yun ang maghahati sa atin patungo sa pananampalataya at sa mga hindi pananampalataya. Yun ang naghahati sa atin. Kasi nga, lahat tayong tao, nagkakabigo rin tayo, sila nagkakabigo din. Pero dahil sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, tumatayo tayo at lumalakas lalo ang ating pananampalataya. Meron nga sinabi sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina min khalaw min qablikum massathumul ba'sa'i wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sa sinabi ng Allah, o inaakala ba ninyo na kayo'y makakapasok sa paraiso habang wala naman dumarating sa inyo, kagaya sa mga iyong lumipas bago pa sa inyo? Sumaling sa kanilang kahirapan, kagipitan at nilindulan pa sila hanggang sasabihin ng mensahero at ng mga yaong na niwala kasama niya, kailan pa kaya ang tulong ng Allah? Hindi pa ba ang tulong ng Allah ay tiyak na malapit? Subhanallah, dito sa pagkasabi dito ng Allah. Yun, nararamdaman din nila, mga kapatid, ang hirap, mga kapatid. Kasi nga, lahat po yan mga pagsubok at karanasan sa buhay. Kaya kailangan natin yan tanggapin, ang mga nararamdaman natin. Kasi nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala, binibigyan po tayo ng pagkakataon at pinapatawad pa ang ating mga kasalanan. Allahu Akbar. Meron nga sinabi sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sabi niya, talagang nilikha namin ang tao sa pasakit. Tingnan niyo, napakalinaw talaga dito. Nilikha tayo sa pasakit. Lagi natin itong binabasa ang sura na ito, mga kapatid. Kaya, sa totoo lang, hindi ebidensya ang pagkabigo
ng kawalang halaga ng isang tao, kundi bilang bahagi lamang sa kalikasan ng buhay dito sa mundo. Yun, isa lang yan sa kalikasan. Hindi kapapapanabik ang ating buhay kung walang mga ganito. Dapat mayroong ganito para ma-challenge ka naman, para maganahan ka naman, para gumalaw ka na naman. Ang kabiguan kaya sa atin sa Islam, huwag mong pagtawanan ang mga nabigo dito sa mundo. Dapat pagtawanan mo doon sa kabilang buhay ang mga nabibigo doon. Pero dito sa mundo, kunan mo ng aral yun. Nabigo sa negosyo. Nabigo sa kapamilya niya. Nabigo sa pagmamahal. Kunan mo yan ng leksyon. Kasi nga, ang aral na makukuha mo dyan, kapatid, ay napakaganda. At isabuhay mo yan, Allahu Akbar. Meron ang Allah subhanahu wa ta'ala nga, meron siyang nasabi dito. Ayahsabu alla yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain wa lisana wa shafatain wa hadaynahu najdain falaqtahamal aqaba. Ayan, sa sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, inaakala ba niya na hindi siya makakayanan ng sinuman? Kasi nga, ang iba, kapag nakalampas sila sa kanilang kabiguan, yumaman sila. Ang ginawa nila, nagmalaki, nilulustay nilang pera nila na napakaraming kayaman. Pagkatulad dito sinabi ng Allah. Sinabi niya, inilustay ko ang napakaraming kayamanan. Inakala ba niya na walang sinuman ang nakapagmatsyag sa kanya? Hindi baga namin ginawa para sa kanyang dalawang mata at dila at dalawang labi at ginabay namin siya dalawang landas. Tingnan nyo dito sa pagsasabi ng Allah. Napakalinaw to. Na akala ng iba ganito. Nakalampas kasi siya sa pagkabiguan. Na laking saya niya, proud na proud sa sarili niya. Nalampasan ko yan. Hindi niya alam. Dapat pasalamatan mo pa talaga si Allah. At wag na wag kang maglustay ng pera. Kasi ginawa niya dito, naglustay ng napakaraming kayamanan. Malalubada, kung ano pa sa Arabic pa sa Quran, sa 90. Naglustay siya ng napakaraming pera. Hindi na siya marunong magbigay kasi sariling sikap ko to eh. Magkwento pa, nagyayabang pa. Alam niyo, hirap na hirap ako sa buhay dahil sa aking pagsisikap. Naabot ko ang aking pangarap. Tapos, tingnan niyo, nakabili ako ng ganito. Ang bahay ko na yan, puno ng mga appliances yan. Subhanallah. Nagyabang. Kaya, kung pabasahin mo dito, kadugtong dito, dapat hindi niya tinahak ang marahas na matarik na daanan. May nagparating ba sa iyo kung ano ang marahas na matarik na daanan? Fakura ka ba? Magpapalaya ka ng alipin. Magpakain ka. Ayun ang ibig sabihin pala doon, mga kapatid. Kung ikaw nasa kabiguan tapos nakalampas ka pala sa kabiguan, hindi ka dapat magyabang. Huwag kang maglustay. Dapat tumahak ka sa marahas na matarik na daan. Ibig sabihin mataras sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi mahirap din ito eh. Akala nyo, pagbibigay, hindi mahirap. Mas madali pa nga maglustay kaysa magbigay sa iba. Ang maglustay, kahit bilyon-bilyon pa sa sarili niya, okay lang eh. Pero magbigay kahit kakaunti sa mga mahirap, sa mga ulila, sa mga alipin, kakaunti, hirap na hirap siya. Kaya kinumpara ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y marahas na matarik na daan. Kaya yun, isa sa mga mga kapatid. Kasi sa dami ng kabiguan, mga kapatid, na nakikita natin, hindi naman pala lahat yan na nilalayon para sa iyong kaisipan. Minsan, nakakatulong po yan, mga kapatid. Katulad ng bigyan ko example. Sa hiwalayan
Hiniwalay niyang asawa niya. Baka meron ka pang iba mahanap dyan. Subhanallah. Yun ang mga ano yan. Huwag kang maglukluk dyan sa kabiguan mo na yan. Dapat bumangon ka. Sobrang lawak ng lupa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na rin sa pagtatrabaho mo sa mga haram. Ang pinagkikitaan mo haram. Tapos ikaw, ayaw mo mabigo, doon ka lang kasi ayaw ko mabigo sa pamilya ko, wala akong pagpakain sa kanila. Wag mong gawin yan, kapatid. Kasi nga, alam nyo naman, ang buhay natin napakaiksi lang. Tapos gagawa ka pa ng haram. Ipapagalit mo pa si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa sinabi mo, ayaw kong mabigo. Subhanallah. Meron ngang hadith si Prophet Muhammad sa hadith niya, na inulat ni Abdullah na nagguhit ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng parisukat na linya at gumuhit siya ng isang linya sa gitna palabas at gumuhit pa ng mga linya na maliit sa gitna sa mga tabi ng gitnang linya at nagsabi, ito ang tao at ito ang kamatayan na pumapaligid sa kanya at ang labas roon ay ang kanyang inaasam at ang mga maliliit na linya ay ang mga pangyayari. Kung sakali nagkamali siya roon, sunggaban siya nito. At kung nagkamali pa siya, ay sunggaban ulit siya nito. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya itong hadith na ito, mga kapatid, napakaganda sa paglalarawan sa buhay natin. Kasi nga, marami tayong inaasam, pero mayroong hangganan ang ating buhay. At mga maliliit na mga linya doon, ayon sa hadith, yun ang mga pangyayari sa ating buhay na dumaraan. Sobrang dami noon, mga kapatid. Na marami ka rin inaasam, gusto mo bumili ng bahay, gusto mo bumili ng kotse, gusto mo ganito, makapag-travel, gusto mo ganito. Ang problema, ang lahat ng inaasam mo, maiksi lang buhay mo. Hindi aabot ang edad mo sa ganitong mga pangarap. Kung wala kang pananampalataya, talagang mabibigo ka. Kaya isipin mo na lang, kapatid, na habang may buhay ka, iukol mo na lang kay Allah subhanahu wa ta'ala, mas maganda pa. Kasi nga, ang kabiguan sa buhay, mga kapatid, lalo ng hapdi ng pagkabigo, sa atin, pag-aantala lang yan. Hindi yan ibig sabihin, natalo ka na sa buhay mo. Kaya, huwag mong sabihin na namatay na ang iyong ambisyon. Hindi yan namatay yung ambisyon, kundi nagiging guro mo pa yan ang mga pagkabiguan mo. Kaya, ang isang tao natuto sa mga pamaraanang ito. Allahu Akbar. Minsan, natuto ka, baka ito hindi angkop pala sa buhay mo. Dapat ibahin mo naman ang iyong estilo. O kaya, hindi pa ang tamang panahon. Yun ang mga pag-iisip natin, mga kapatid. Kasi nga, kapag ganito ang pag-iisip mo, magiging positibo ang iyong sarili. Kung dumating man lang ang kabiguan, may hapdi pero hindi lala. Hindi sobra. Kasi kung lala, sobra, subhanallah. Ang iyak mo, hindi hindi normal. Ang iyong pagluluksa, hindi rin normal. Subhanallah, ano na mangyari sa buhay mo? Parang hindi ka man normal, hindi ka rin baliw. Ano nang mangyari sa'yo? Kung naano ka ng kabiguan na yan. Kaya sa Islam, dapat magsumikap ka ulit. Kahit mahirap, kahit nabigo ka sa una, dapat mo pa rin yan. Magsumikap ka lang, kapatid. Kasi nga, ang Allah maawain. Inshallah, kung hindi mo matanggap dito sa mundo, huwag kang mag-alala. Meron pang kabilang buhay. Ang tunay na pagkabigo ay hindi ang nakakaranas ng pagkabigo,
kundi ang nakaranas nito at pagkatapos ay tinanggap na lang ang pangyayari at hindi na sinubukan ulit. Yun ang bigo. Pero kung nabigo ka pero ginawa mo pa rin, nagsumikap, hindi yung tawag na pagkabigo. Hindi yung tunay na pagkabigo, kapatid. Kaya alhamdulillah sa ating mga ganitong mga gawain, mga kapatid. Kaya isampulan lang, nabigo ka sa relasyon mo kasi nagtaksil man dyan. Alam naman natin yung pagtataksil. Yan ang pinakamasakit na mangyari sa buhay mo. Kaya dahil dyan, mga kapatid, huwag kang mag-isip ng sobra-sobra kasi yan ay panandali ang kalungkutan lang. Alam ko o alam nyo rin, mga kapatid, nga mga ganitong mga bagay ay nakakabigla yan. At ang pagkakabigla, minsan mawawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Dahil doon, kung mag-isip ka na mag-isip ng sobra, lalo na pagtataksil sa kaibigan mo, pagtataksil sa negosyo, napakasakit yan, lahat yan. Pero ganun talagang buhay. Kailangan bumangon. Kasi ang pagkabigo, paulit-ulit, mga kapatid, ay tumitindi lamang ang pakiramdam ng paghihina na tila nawawalan na ng pag-asa sa buhay niya. Kung walang pananampalataya. Tignan niyo, kung wala kang pananampalataya, ganun ang mararamdaman mo. Kaya sa ating mga kapatid, mayroong ng hadith dito na ayon kay Sa'ad ibn Abu Waqqas, radiyallahu na kanyang sinabi, O mensahero ng Allah, sinong mga taong may pinakamatinding pagsubok? Sinabi niya ang mga propeta at pagkatapos ay mga katulad nila at saka mga katulad nila. Ang isang alipin ay sinusubukan ayon sa kanyang relihiyon. Kaya kung ang kanyang relihiyon ay merong katigasan, ay titindi ang kanyang pagsubok. At kung medyong malambot ang kanyang relihiyon, ay susubukan pa rin siya ayon sa antas ng kanyang relihiyon. Kaya ang pagsubok ay hindi titigil na sasapit sa isang alipin hanggang siya'y iiwan nito na lumalakad sa lupain habang wala na siyang anumang kasalanan. Isinalaysay ni Ibn Majah at ginawang Hasan ni Albani. Kaya itong hadith na ito, napakaganda, mga kapatid, kapag dumarating pala problema, dumarating mga kabiguan, lahat-lahat ng mga uri ng mga sakuna sa buhay mo, papalabasin ka rin balang araw ng Allah sa pinakamainam na sitwasyon na para wala ka ng kasalanan. Kasi nga, wala na, ubos na. Sa dami ng nagawa mong kasalanan at dami mo rin mga problema sa buhay mo, unti-unting nauubos ang kasalanan mo kasi natanggalan na. Allahu Akbar. Kaya kaysa mag-ano ka dyan, mga kapatid, kaya sa Islam, dapat ang atensyon mo ay doon lamang kay Allah. Magdikir ka, magsala ka lagi. Alam nyo, meron sinabi sa Allah, sabi niya, Utlu ma uhiya ilayka min ginal kitabi wa aqimus salata inna salata tanhanil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sinabi ng Allah, bigkasin mo ang anumang ipinahayag sa iyo mula sa kasulatan at itayo mo ang pagdarasal. Katotohanan ng pagdarasal ay nagbabawal ng kahalayan at kasamaan. At pag-alala kay Allah ay sadyang pinakadakiting ninyo. Wala dzikrullahi akbar. Yun ang palang gawin mo. Pag puro asawa mo na lang iniisip mo lagi, pamilya mo na lang lagi iniisip mo, trabaho mo iniisip mo. Huwag ganun. Ang gawin mo, isipin mo lagi ang Allah, doon ang atensyon mo. Kasi nga dito sa mundo ay maglalaho lahat po ito. Ikaw maglaho ang inaasam-asam mo, mabibigo ka lang. Pero kung ang atensyon mo lahat nakapokus doon kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Mapapagaganda pang iyong kalagayan. Hindi ka lalong masasaktan. Lalo na pagsasala, mga kapatid. Alam niyo, sa sala natin, nagpapatira pa tayo. Natatanggal yan ang mga masasamang enerhiya sa ating katawan, napupunta sa lupa.
at kumakalma pang iyong isipan at kaluluwa. Ayun ang regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nauunawaan ng ibang tao. Kaya, ang iba, sa sobrang nabigo sila sa kanilang sarili, kinikitil na lang kanilang buhay. Subhanallah, auzubillah. Pinapatay nila, alam nyo man natin sa hadith, napakatinding parusa yan. Nakatulad dito sa hadith, inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallam, ang sino mang tumalon sa bundok at saka napatay ang sarili, kung gayon siya ay sa apoy, sa impyerno ay magtatalon doon habang buhay. At ang sino man nagdahan-dahan uminom ng lason at saka napatay nito ang sarili, kung gayon ang lason ay nasa kanyang kamay at patuloy niyang iinumin ng padahan-dahan sa apoy ng impyerno magpakailanman. At ang sino mang pumatay sa kanyang sarili gamit ang bakal, kung gayon ang bakal na nasa kanyang kamay ay patuloy niyang isasaksak sa kanyang tiyan sa apoy ng impyerno magpakailanman. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya subhanallah. Kaya ganun ang masama, hahantong sa pagkitil ng kanyang buhay. Kaya mga kapatid, ganun dapat tayo umiwas sa ganitong mga pangyayari at maiwasan mo lang kung meron kang pananampalataya. Kaya meron pang isang hadith dito mga kapatid, napakaganda rin para magkaroon tayo ng lakas ng loob sa oras ng kabiguan na yan. Sabi dito na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Mensahero sallallahu alaihi wasallam, ang malakas na manampalataya ay mahigit pang mainam at kamahal-mahal sa Allah kaysa mahinang manampalataya. Subalit, silang dalawa ay mabuti at maging matyaga sa anumang mapapakinabangan mo. At humingi ng saklolo kay Allah at huwag manghina. At kapag dinatnan ka ng isang pangyayari ay huwag mo talagang sasabihin, kung ginawa ko iyon, marahil naging ganun. Subalit, yung sabihin, pagtatakda ng Allah, qadarullah. At ang anumang kanyang naisin ay kanyang gawin. Dahil ang salitang kung ay sadyang nagbubukas sa gawain ng Satanas, isinaysay ni Muslim. Subhana, ito pala mga kapatid, lalong bumibigat lamang ang iyong kalooban. Lalong tumitindi ang sakit, ang hapdi, ang iyong kabiguan. Kung yun ang sinasabi mo lagi. Marahil ganito sana mangyari, auzubillah. Parang sinisisi mo, nanghihinayang ka. Pero sa Islam, ang sinabi sa hadith, parang binubuksan mo ang pintuan ng Satanas. At alam mo naman, kapag binuksan mo ang pintuan ng Satanas, makakapasok ang demonyo sa loob ng sarili mo. Bibigyan ka ng mga bulong hanggang hindi mo na maunawaan ang iyong sarili. Nagdududa ka na sa iyong kakayahan hanggang magtatanong ka pa kay Allah na pagalit ka pa o bilang kukupur ka pa Gagalit ka sa kadar ng Allah. Kaya sabihin mo mas mainam pa, qadarullah, mas ito ay pagtatakda ng Allah. Kaya kung ang puso mo kapatid nasugatan dahil sa kabiguan, mas mainam tignan mo na lang ang mas mababa kaysa iyo. Kasi makakatulong talaga yan. Yung inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Mensahero sallallahu alaihi wasallam, tumingin kayo sa sino mang mas mababa sa inyo at huwag kayong titingin sa sino mang mas nakakataas sa inyo sapagkat ito ay mas lalong makakabuti upang hindi ninyo mamaliitin ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isinalaysay ni Muslim. Allahu Akbar. Kaya itong nagpagpapagaan mga kapatid. Kasi kung sana ka lagi, sana ginawa ko, kung naglakas loob lang sana ako, ay bumabalik-balik lang yan ang hapdi sa sarili mo. Mabibigat pang damdamin mo, nawawalan ka ng pag-asa at ihina pa ang iyong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya minsan ang mga kabiguan natin, may mga layunin kasi dyan. Minsan hindi natin nauunawaan. Lata'lamun naba'uhun ba'dahin. At talagang malalaman nga ninyo ang balitang ito pagkaraan ng panahon. Mayroong ganun mga kapatid. Hindi natin gets minsan ang mga ganitong mga pangyayari. Kasi
Wala talaga eh. Mahina lang utak natin. O kaya sa sobrang lungkot mo. Ha? Kaya lakasan mo na lang tiwala mo kay Allah. Ha? Sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa, kapatid. Sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.